Welcome to Donmar TV News Channel. Si Nanay Bia po, ang totoo po niyan, madalas doon ako natutulog sa bahay nila pag may rally kami. Ako lang po ipinagtitiwala noon at ako ang kabady niya lagi. Di ba yun yung malaking bahay sa Pasig? Opo sir, at may 2 kondo. Ayun. Bilang dating member ng Kadamay, bilang komiting tagapagpaganap, Katie, at member ng seksyon, kalihim ng seksyon. At totoo naman po yung sinasabi ng aking mga kasama na iyon po talaga ang gawain namin. Unang-una itinuro sa amin paano ka magsinungaling once na ikaw ay nahuli. Wag mong aaminin na ikaw ay bahagi ng partido. Sasabihin mo lang ikaw ay member ng legal front. Simpleng aktivista, wala ka namang hawak na armas, hindi ka naman namundok. Pero ang katotohanan po niya, bilang member ng underground at ako nag-member pa ng SDU, alam na alam ko po kung ano ang kalakaran sa ilalim nito. Bilang kalihim, marami po akong napaakyat na pasampa ng mga kabataan. Ang iba nga po ay nahuli na, ang iba po ay nakakulong, at ang iba naman po ay bumaba, at ngayon ay kinupkop ng anak bayan dito sa Manila. Ngayon po, hindi pwedeng pasinungalingan nga na ang Kadamay ay legal front lang. Kasi buhay na patutuo ako mismo na ako talaga ang nagpapaakyat. Dahil nga ako ang kalihim, gawain ko mag-recruit ng mga kabataan mula sa urban poor area para makapagpasampa kami ng marami. Kasi pag hindi kami nakapagpasampa ng marami, once na nag-meeting kami sa taas, kinu-question po kami. Kaya kailangan talaga yung gawain namin bilang kalihim, magparami ng mapapasampa bilang magiging NPA. Ngayon po, anong mangyayari pagka napasampa na namin? Siyempre wala na kaming pakialam doon. Kaya mamatay ka man doon, kung ano man ang sasabihin sa'yo ng magulang, bingil ka na lang. Kasi parang tuturuan ka maging manhid na lang eh. Bahagi ng pakikibaka pag ikay namatay sa bundok. So, maraming mga magulang na umiiyak sa akin. Pero nung time na yon, parang naging manhid ako. Kasi nga, ang tinuro ng partido, iyan ay bahagi ng pakikibaka pag ikaw ay namatay. Ngayon, gusto ko lamang po gusto ko lang diinan yung ginawa ni TD Casino na witness nung nakaraan doon sa Senate hearing. Yung si Robert Lunsaga, Ubit. Hindi po yun simpleng masa lang. NPA po yun. Isa rin po kami bilang komiting tapagpaganap. Isa rin po kami doon sa nagpaakyat dyan. Nasa Kadamay po yan, nasa Atlantica. NPA po yan, malinaw na malinaw. At yung binabanggit niya na yung kapatid niya na si Richard, NPA din po ng Bulacan yan sa Angat area. Si Robert po ay sa Batangas yan. Ngayon, paano sasabihin ngayon ni TD Casino na si Robert ay simpleng leader ng Kadamay? Front. Aktivista lang. Hindi po. Mismo ako nagpapatunay dyan. NPA po yan. Ngayon sasabihin nilang ginigipit sila ng mga sundalo. Hindi po, ako rin po mismo nagpapatunay na walang panggigipit doon. At yung binabanggit niyang surrenderist na fake surrenderist, magiging patas lang po tayo, Obet. Alam mo ang totoo. Hindi fake surrenderist yung mga sumurrender ng nakaraan. Yan po ay lahat ay nirecruit ko bilang mga partido. Kaya wag na po tayo dito magsinungaling. Ikaw, Obet, NPA ka talaga. Sa kalagayan po namin, sigurado po talaga yung nakais-o na kami sa mga kasama. Ngayon po, sa bahagi ko, ako ngayon, may mga tarpaulin ako doon sa area ko. Mga tarpaulin nung dating kasama na ako ay tridor, taksel, at pag nakita daw po ako ay pupugutan ako ng liig. Kaya daw po ako lumantad dahil nabayaran daw po ako ng 20,000. Wala pong katotohanan yun. Yung paglantad ko po ay buhay kamatayan po ito. Gusto ko lang po ilantad kung ano yung katotohanan at tama na. Wakasan na yung panlililang namin sa mga kabataan. Nirally pa nga po ako. Ang sabi pa nga po, kakampuhan yung harapan ng bahay ko eh. Kakampuhan daw po nila. Lolita, kasama ba kayo doon sa nag-take over doon sa Bulacan? Isa po ako doon, sir. Kasama po ako doon, sir. Mga ilang porsyento? Sa Pandi, Bulacan po. Mga ilang porsyento ng mga nandun nakadamay ngayon ay mga talagang NPA? Nasa mga, dati po kasi nung nakapasok kami sa area ng pabahay na 6 na pabahay, ang nakapasok po doon ay kulang 6,000, 5,365 yata yun, na Ngayon po, dahil sa ginawa ko, masasabi ko na lang po kung ilang partido na lang talaga. Kung sa 100% po, nasa mga 20% na lang po. Kasi yung mga dati ko pong kasama ay napa-atras ko na rin po. So, ganun na po sila kahina ngayon doon. Mga ilan napa-atras ninyo? Mga ilan? Nasa mga na sir, mga 70% na. Sa buong area po, sa 6 na pabahay po. Kasi dati po, ako rin po na bilang komiting tagapagpaganap, yung 6 na area po, yan po ang kinikilusan ko. At hindi naman po sa hanggang sa SDU, 6 na pabahay, ako rin po ang nakaano doon.
Sa panahon ko po kasi 80s, kalakasan po talaga na party doon sa Mindanao, sa area na Mindanao. Totoo naman po, in fairness naman doon sa yung 80s at saka itong 2020, malaking pinagkaiba. Nung 80s po talaga, mayroon po talaga masundarong tarantado. Mismo po ako, nakasaksi ako doon sa mga dineploy doon sa area ng Mindanao. Mayroon po talagang walang hiyang sundalo. Pero hindi naman po lahat. Yun din, yung pinapalaki naming issue noon, nung time na aktibo ako, binalaki namin yung issue na yun. Kasi totoo naman pong may mga na-rape talaga. At nung nag-move out sila, marami po talagang nabuntis. Marami yung mga batang naiwan na walang ama. Pero sa panahon ngayon, ito na, panahon natin, bilang ako, na sumurinder nitong January 2020 lang, malaki po talaga ang pagkaiba ng sundalo noon at sundalo ngayon. Kasi nga po, sabi ko nga, ni Kurot talaga, kahit masakit na salita, wala akong natanggap. Kundi napakaganda yung pagtanggap sa akin, napakaayos ng pagdala sa akin doon sa area. Hanggang sa umuwi ako, wala po akong narinig na masakit na salita. Kundi halos parang napaka-VIP pa nung pagturing nila sa akin. Iyan po yung pagkakaiba ng 80s at saka yung mga sundalo ngayon. Kumbaga, iba na yung, namulat na sila, kumbaga, iba na yung sistema ng sundalo noon at sundalo ngayon. So sabi nila, kaya sa mga liblib na lugar, doon mostly na nakapokus yung mga NPS pag-recruit, So, sumasanib yung mga taong ito dahil nga bunga daw ng pang-abuso ng militar at bunga na rin ng kahirapan. Yung ba nung time na yun, nang i-recruit kayo, nang naging dahilan ninyo para sumama? Ako po kasi narekruta ako sa loob ng pamantasan. Kung saan syempre, yun nga, napaka-idealistic, adventurous, aggressive na katangian ng mga kabataan. Kung doon naman po sa mga barangay, yun nga yun na laging sinasabi, putol po kasi ang impormasyon pagdating sa loob ng mga barangay. Yung pinaka-source lang po ng kanilang information, radyo. Minsan nga, yung iba wala pa. O kaya mga DVD na portable, pero mga hindi naman information ang nakukuha nila doon, kundi libangan lang. Kaya tapos walang signal. Kaya yun yung e-exploit ng NPA. Ako partikular sa aking karanasan, nagiging paraan yun para makuha namin o mas maitanim namin doon sa mamamayan ano yung propaganda, anong linya, anong doktrina yung gusto naming itanim. Kaya doon, syempre naniniwala sila na talagang mahirap kasi ramdam naman nila ang kahirapan. Pero hindi nila nakikita, hindi naabot ng media, ano ba talaga yung nangyayari doon sa baba at hindi nila yun na ipaparating din sa media. Kaya kahit umaangal ang mamamayan na may NPA, naranasan ko pa nga, tinatakbuhan kami ng mamamayan ng mga masa doon dahil sa takot, pangamba, yun ang nangyayari. Pangalawa, yun, hindi naman po sa pagtatanggol sa army, pero kasi talagang nasa mga liblib na barangay ay mga NPA, hindi mga army. Dahil putol na nga yung impormasyon kung ano yung laging nasasabi at naipopropaganda sa kanila, yun yung pinangahawakan nila. Ako po, nung aktivista ako, naniwala talaga ako na tama yung ginagawa ko. Tama yung manindigan para sa edukasyon. Talaga namang legitimate yung mga issues. Pero yun na nga, makikita mo na lang, kapag nandun ka na sa taas, na nakapasok ka na sa loob ng CPP-NPA at nakita mo yung nangyayaring corruption din talaga doon sa loob. Siguro dagdagan ko lang din yung mga binabanggit ni Ka-Ivy. Sa usapin nung binabanggit na mga propaganda regarding sa mga sundalo, ay ginagamit naman po talaga yan ng mga legal front organization. Isang halimbawa nga po dito ay nung pagkadakip ko, nagpalabas yung League of Filipino Student na noong October 2, bandang alas 10 ng umaga ay dinakip ng mga elemento ng 20th Infantry Battalion si Christian Chanchan Sabano na dating estudyante at organisador ng mga magsasaka. Binabanggit, kasama niya ang dalawa ng mga magsasaka na si Anton Manyuso at Edwin Picson. Pagkadakip ay binugbog at tinorture sila at ngayon ay illegal na inaresto. Sa amin, sa parte namin, talagang kung ako yung tatanungin, walang ni kurot, walang kahit anong pagpapasakit o larawan nung panunorture sa akin. Kundi, ang ginawa pa nga sa amin ng 20th Infantry Battalion ay nariyan sila para bigyan kami ng mga damit, bigyan kami ng pagkain. At kahit nung nasa loob na ako ng presohan, dahil hindi libre yung pagkain doon sa loob ng lock-up cell, ay mismong mga sundalo pa yung nagbigay sa akin ng mga pagkain at sa mga kasama ko, simula sa morning, breakfast, lunch, and dinner.
So, masasabi ko na walang katotohanan yung mga binabanggit na yung ginagawa ng mga sundalo o yung alam lang ng sundalo ay tanging mag-torture at pumatay. Kasi ako mismo ay nakita ko kung paano nila kami trinato bilang mga tao. Susundan ko lang po yung ano ni Christian.